Ang DepEd Order No. 78 Series of 2010 ay naglalaman ng mga guidelines ng implementasyon ng DepEd patungkol sa kanilang DepEd Computerization Program o DCP. Ito ay naglalayong bigyan ang mga pampublikong paaralan ng computer upang pausbungin ang kaalaman ng mga estudyante patungkol sa teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon. Ito ay tinatawag ring Information and Communication Technology o ICT. Bukod pa sa programang ito, alam naman natin na malayo na ang narating ng teknolohiya sa edukasyon. Upang makita natin ang naging pag-usbong ng teknolohiya sa larangan ng edukasyon, samahan niyo kami upang tuklasin kung gaano na nga ba kalaki ang pinagbago nito sa Pilipinas. Narito tayo ngayon sa Bulacan State University upang alamin ang pananaw ng mga guro at estudyante rito patungkol sa modernisasyon sa edukasyon. Isa sa mga in-interview namin ay si Sir Jose, isang Gen Z at fresh graduate na guro. Bilang isang Gen Z, naabutan niya rin ang unti-unting paggamit ng teknolohiya sa paaralan bilang isang estudyante at ngayon naman ay bilang isang guro. Good morning po, sir. Good morning din. Wala pa po kayong klase, sir? Ay, maya pa eh. Ano naman yung ginagawa niyo ngayon, sir? Ito, presentation ko ito mamaya para sa klase. Ano ba, sir? Lahat ng way ng pagtuturo, ganyan na? Palagi na ginagamitan ng laptop? Hindi naman lahat, pero depende sa teacher. So, yung iba, mas pinipili na computer na yung gamitin dahil sa tingin nila, mas madali itong gamitin sa pagtuturo. Nung estudyante kayo, sir, naging mahalaga ba yung mga gadget na to? Opo, syempre naman. Ilang taon pa lang naman ako dito sa BSU. So, actually, thankful ako dahil nakapasok ako sa digitized era. Dahil kung hindi, siguro hanggang ngayon nagsusulat pa rin ako ng thesis paper. Pero on the serious side, ang laking tulong ng pag-usbong ng technology. Dahil as a former student, ang mahal kasi ng libro. So, kailangan pang bilhin yung mga textbooks. Pero dahil sa development, sa technology, na-access ko na sila ng libre sa online. And mas marami yung mga information na nakukuha ko na kailangan ko talaga. No? Paano naman ngayon, sir? Guro na kayo. Paano nakatulong sa inyo yung modernisasyon sa ating edukasyon? Actually, parang hindi nga nakatulong eh. Mas pinahirapan pa yung trabaho ko bilang guro. Kasi halos lahat ng tanong ko, may sagot yung mga estudyante. So, pero, ayun nga, bilang isang guro, itong mga bagong gamit na meron tayo, ang laki ng tulong niya dahil siyempre, mas malawak na yung natuturo natin, mas marami na yung impormasyon na nabibigay natin sa mga estudyante. Tsaka, sabi ko nga kanina, kabi-kabila na rin kasi yung mga resources na nakukuha natin. Ako, bilang isang physics teacher, malaking tulong yung naipapakita ko sa mga estudyante ko yung maayos na illustration na kailangan nila para mas maintindihan ang tinuturo ko. Nagagawa ko yon gamit itong mga bago nating kagamitan, gaya nitong laptop na dala ng modernisasyon. Itong mga estudyante ko, masaya ako para sa kanila dahil ganitong kalidad na ng edukasyon ang nakukuha nila ngayon. Mas advanced, mas produktibo, at talagang mas naihahanda sila sa mga magiging trabaho nila. Dahil sa magsisimula na ang klase ni Sir Jose, kailangan na niyang pumunta sa classroom upang ayusin ang kanyang mga gamit. Sa pagsilip sa kanyang classroom, nakita ko ang marka ng modernisasyon sa isang TV na gamit niya sa pagtuturo. Kung si Sir Jose ay madaling nakaangkop sa paggamit ng teknolohiya sa paaralan, ibang sitwasyon naman ito para sa ibang guro na hindi kinalakan ang paggamit ng teknolohiya. Isa na rito si Teacher Sheen. Yung tingin ng mga bata, minsan narinig ko pa sila nagbubulungan. Hindi raw ako makarelate sa kanila. Makaluma, outdated. Noong una, hindi ko talaga binibigang pansin. Para sa akin nun, sapat naman na yung kaya kong ituro. Yung kasanayan ko para magawa ko yung trabaho ko. Bilang isang guro na 15 taon na sa serbisyo, gamay na ni Teacher Sheena ang pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Kabisado na niya kung kailan sila nakikinig at kung naintindihan ba siya ng mga ito. Alam niya na mahalaga sa bawat mag-aaral ang edukasyon. Pero sa bilis ng pagiging moderno ng panahon, alam din niyang may kailangan na siyang gawin para makasabay dito. Noong una, hirap talaga ako. May mga pagkakataon na nagpapaturo pa ako mismo sa kanila para lang mas madali yung gawain namin. Na-realize ko rin noon na mahirap pala talagang mag-settle sa kung ano yung way of teaching ko noon.
At dapat mas maging adaptive ako ngayon dahil nasa makabagong panahon na tayo. Ano po yung sinisetup nyo? Google Classroom saka Google Drive. Para saan po yung ganyan? Para sa mga estudyante, para dito na lang sila magpapasa. Para hindi na sila gagamit ng papel o kaya mag-print. Kumbaga soft copy lang lahat. Oo, minsan dito ko na rin pinopost yung mga activities nila. Kumbaga para rin palang nasa normal na classroom. Ang kaibahan lang, online, no? Oo, naalala ko nga noon wala naman kaming ganito. Pero tingnan mo naman ngayon, isang click lang nila, makikita na nila ang kanilang pag-aaralan. Dahil sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, isa si Teacher Sheena sa napakaraming guro na unti-unti at kalaunan ay napag-aralan din ang mga ito. Hindi man gaya ng kanyang nakasanayang paraan ng pagtuturo, ay alam niyang makatutulong naman ito hindi lang sa kanya, kundi para na rin sa kanyang mga estudyante. Kayo po ba? Hindi po ba kayo nahirapan nung una mag-adapt sa ganyang sistema? Ako, aminado naman akong nahirapan talaga ako, lalo na noong unang makisabay sa ganito. Lalo na iba-iba rin yung kalagayan ng mga estudyante ko. Yung mga estudyante niyo po, paano sila naepektuhan ng ganitong modernisasyon? Marami na rin akong sinubukan na makabagong technology sa klase ko. Gaya nitong mga interactive whiteboards, educational apps, mga multimedia presentations. Tunay naman na maganda ang impact sa kanila. Mas nakikita ko nag-engage sila, mas excited sila, at mag-participate matuto. Bilang isang guro, masaya na ako na nakikita kong nagagawa ko ng maayos ang trabaho ko, habang masaya rin sila sa pag-aaral. Matapos pakinggan ang naratibo ng mga guro, ay naisipan kong libutin ang kanilang universidad. At dito ay nakita ko ang isang gusali na siyang isang malaking simbolo ng modernisasyon sa aspeto ng edukasyon. Ito ang e-library. Dito may kita ang mga mag-aaral ng universidad kaharap ang kani-kanilang mga gamit sa pag-aaral. Sa ika-6 ng palapag ng building na ito, mayroong mga computer na maaaring gamitin ng mga estudyante para sa kanilang mga gawain. Dito ko nakilala sina Ivy at Jude, isang medicine at isang civil engineering student. Bilang estudyante, lagi ko po talagang dala-dala itong cellphone at laptop ko. Dahil hindi lamang basta gadget, ito para sa aming mga estudyante. Sa gitna ng makabagong panahon, ang mga mag-aaral ay hindi na lamang umaasa sa tradisyonal na mga kagamitan sa pag-aaral. Isa si Ivy sa napakaraming estudyante na bihasa na sa paggamit ng teknolohiyang dala ng modernong panahon. Mas madali talaga kapag may mga ganyan, no? Opo, kagaya po nitong Notion. Dito po mas na-organize ka ng maayos at natatrack ko po yung mga kailangan kong gawin. Ayos pala di wala ka na makakalimutan. Paano naman kapag may gawain kayo sa group? May mga applications ba para doon? Para naman po sa mga collaborative projects, very helpful din po sa amin yung Google Workplace. Katulad na lang ng Google Docs, Google Sheets. Dito po nagagawa namin yung mga task namin as a group kahit hindi kami magkakasama sa isang lugar. Pwede rin pala makatipid dyan, no? Kasi hindi nyo na kailangan magsama-sama para gumawa ng gawain, eh. Opo, kagaya po nitong Quizlet. Sa pamamagitan po nito, pwede akong gumawa ng mga flashcards para gawin ko reviewer sa mga upcoming quizzes namin. Hindi ba nursing student ka? Paano mo ginagamit yung devices mo sa kurso mo? Sa medicine po kasi, marami kami kailangan pagkasabihin, katulad ng mga nerves, sakit, symptoms. Ngayon po, gamit itong laptop ko, hindi ba ako nahihirapan na isulat sila lahat? Bukod po sa nakakatipid ako sa papel, ballpen, highlighter, mas organized pa po at mas maayos ko pong nagagawa yung mga illustration na kailangan kong gawin. Hindi rin po ako natatakot na baka may nakalimutan akong lecture dahil nandito na po siya sa laptop ko lahat. Sa panahon ngayon, ang teknolohiya ay hindi lamang isang kagamitan, kundi isang kasangkapan na nagbubukas ng mga pintuan ng kaalaman para sa kabataan. Sa kabilang lamesa ay nakita ko ang isang estudyante na nanonood ng tila isang guro sa computer. Siya si Jude, isang civil engineering student. Hello, ano yung ginagawa mo? Hello po, gumagawa po ako ng assignment namin. Ano naman yung pinapanood mo? Mga online tutor po na parang teacher din. Naghahanap ka ba ng laptop na may AMD Ryzen 7 processor, 24GB RAM internal storage, 14-inch display para sa school? O di kaya naman ang cellphone na may 48MP camera for your Instagrammable pictures? Sa Samsung, meron kami yan.
Sa Samsung Technologies, meron kami niyan. With quality devices na swak sa budget. Saan ka pa? Sa Samsung ka na. We'll do it all for you. Sorry po may ads, pero ito po yung pinapanood ko. Malaking tulong ba sa'yo yung mga ganyan? Oo naman po, kapag nahihirapan po ako sa mga topic sa school, nanonood lang po ako ng mga ganito para po mas maintindihan ko yung topic. Bukod pa dyan, paano pa nakakatulong sa'yo yung technology? Marami pa pong naitutulong sa akin yung technology. Nailalabas po dito yung creative sides namin kahit hindi po kami masyadong creative. Sa tulong po ng mga software and apps tulad ng AutoCAD and SketchUp. Paano naman, di ba, engineering ka? Di ba mahirap yung mga solving doon? Paano naman nakakatulong sa'yo yung technology doon? Yung calculator po na gamit namin is isang halimbawa na po ng technology na nakakatulong sa amin sa pag-aaral. Pero bukod pa po doon, meron pa pong mga software and application tulad ng GeoGebra, Desmos, and Wolfgang from Alpha. Isa si Jude sa mga estudyante na labis na natutulungan ng gamit ng teknolohiya sa ating edukasyon. Nailahad niya ang mga naitutulong sa kanya at sa kanyang pag-aaral ng teknolohiya na patuloy na umuusbong sa ating lipunan. Ilan lamang sina Teacher Jose, Teacher Sheena, Ivy at Jude sa napakaraming tao sa sektor ng edukasyon na patuloy na nagiging adaptibo sa mga makabagong dala ng ICT. Gaya nila, hindi naman lingid sa atin na nakatutulong at napapagaan talaga ng mga ito ang mga kailangang gawin. Mula sa paglawak ng resources na maaaring pag-aralan, mas maayos na komunikasyon hanggang sa pansariling pagkatuto. Sa pangunguna ng ICT, nagbukas ang mga pintuan ng kaalaman sa mas malawak at mas mabilis na paraan. Ang tradisyonal na silid-aralan ay nag-iba na, kung saan ang libro at pisara ay nahaluan na ng iba't ibang gadgets. Ngunit hindi lamang sa pamamagitan ng mga gadget umiikot ang ICT. May mga online platforms na nagbibigay daan sa mga guro na magbigay ng mga module at assignments sa kanilang mga mag-aaral kahit saan at anumang oras. Sa uli, ang epekto ng ICT sa sektor ng edukasyon ay hindi lamang limitado sa mga silid-aralan. Ito rin ay nagbubukas ng mga oportunidad sa patuloy na pag-aaral at pag-unlad, anuman ang layunin at kakayahan ng isang individual. Dahil kaakibat ng patuloy na pag-unlad, pagbabago at unti-unting pagpanaw ng nakagawian ay ang karanasan at kanya-kanyang pananaw ng bawat isa sa atin patungkol dito.